14, sapagkat kung pinatatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga pagkakamali, patatawarin din kayo ng inyong makalangit na Ama. Ang kailangan natin matanggap, hindi yung puot, hatred sa ating kapwa, kundi yung kapayapaan sa loob natin. O ganito, tumakbo ang kaharian ng Diyos. So ganito lang mga kapatid, kung paano tayo mag-i-interact sa iba. Ito ay sa pamamagitan ng kapayapaan sa loob natin mga kapatid. No, salamat dito sa verse na ito. Pinakita sa atin kung paano tayo papalayain sa mga ganong klase ng problema, ng hatred natin sa kapwa. Patawarin natin ang ating nagkakasala sa atin. Ang basis na ito mga kapatid ay ang magkaroon ng kapayapaan sa ng Panginoon. Verse 16. At sa tuwing kayo ay nag-aayuno, huwag kayong maging tulad sa mga pagkunwaring mapapangalaw ng ang anyo, sapagkat pinasama nila ang kanilang mukha upang sila ay magmukhang nag-aayuno sa paningin ng mga tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Yung ayuno dito mga kapatid, ito yung tatalikdan mo yung iyong sarili para lang magkaroon ka ng ugnayan sa Diyos. Magkakaroon ka ng madalisay na panalangin sa Diyos. Yung ating sarili, no, ito ay totally na tinatanggal natin. No? So, kaya yung pag-aayuno mga kapatid, kapag ikaw ay nag-ayuno, hindi ka dapat lumabas ng kwarto mo na mukha kang hirap na hirap sa pag-aayuno. Hindi ganun mga kapatid. Kailangan hindi mo ipakita sa mga tao na nag-aayuno ka. Ganun yung tamang pag-aayuno. Hindi mo nga dapat sabihin na ikaw ay nag-aayuno. No? Kasi ito ay between ikaw, sa iyo at sa Diyos. Ito ay ugnayan ninyo. At sa inyong ugnayan mga kapatid, tatanggalin ng Diyos yung problema na meron ka. Kung ano man yung problema niya sa iyo. No? Siyempre, isi-sense mo yun sa loob ng panalangin. Masisense mo sa loob kung ano ba yung ayaw ng Diyos sa iyo. Basta ang kailangan mo lang gawin, maging open ka kung ano ba yung gustong ibaguhin sa iyo ng Panginoon. At kapag ang Diyos ay may gustong tanggalin sa iyo, i-address mo itong bagay na ito. Ito ay ang pag-aayuno. So yung pag-aayuno na hindi pagkain mga kapatid, ito ay isang bahagi lang at tinatalikdan mo yung iyong pangangailangan, alang-alang sa panalangin. Pero kapag ikaw ay hindi lang kamakain, tapos sasabihin mong fasting yun, na kapatid, hindi fasting yun. Ang tunay na pagpapasting ay ang hindi mo pagkain o kalimutan mo ang iyong sarili sa iyong pangangailangan, alang-alang sa pananalangin mo sa Panginoon. So dito, yung mga tradisyon kasi ng mga tao, akala nila, yung fasting ay yung hindi ka lang kakain, tapos diet lang, magda-diet ka lang. Hindi ka kakain. So, yun yung fasting. Mga kapatid, hindi yun. Ang pagpapasting, mga kapatid, yung tatalikuran mo yung iyong pangangailangan. Unahin mo yung pagsasalita ng Panginoon sa iyo. At pag nagsalita yung Panginoon sa iyo, i-address mo kung ano yung dapat mong tanggalin sa sarili mo. Yun yung fasting, mga kapatid. It's totally denying yourself. Ito yung totally na i-correct ng Panginoon yung iyong sarili. Ito ay sa pamamagitan ng pag-expose mo ng iyong sarili sa Panginoon at yung Panginoon ang magko-correct sa iyo, mga kapatid. Verse 17. Subalit kapag ikaw ay nag-ayuno, pahiran mo ang iyong ulo at hilamusan mo ang iyong mukha. Noong ancient times kasi mga kapatid, yung pag-aayuno nila, naglalagay sila ng abo, no? Ito ay pagpapakita na sa abo kami nanggaling, sa abo rin kami babalik, no? Ito ay pagpapakita ng papakumbaba sa harap ng Panginoon. Pero dito mga kapatid, sa loob ng kaharian ng Panginoon mga kapatid, totally yung ritual na ito, itong bagay na ito ay ina-abolish na, ito ay re-revise na, kung saan ang pag-aayon ng mga kapatid ay hindi na sa bagay ng lantaran. Hindi, ito ay lihim. Hugasan mo yung ulo, ibig sabihin, hindi mo ipapakita sa ibang tao na ikaw ay nag-aayuno. Tanging ikaw at ang Diyos lang ang nakakalam. Ilamusan mo ang iyong mukha. So, ibig sabihin, hindi mo ipapakita sa mga tao na ikaw ay nag-aayuno. So, mga kapatid, subukan nyo siya. Pag kayo ay mananalangin sa isang saradong lugar at tatawag ka sa Panginoong Yesus ng napakaraming beses at kukonekta ka sa iyong kalaliman ng iyong sarili at dadamahin mo yung presensya ng Diyos at sasabihin mo yung mga bagay sa Kanya at mararamdaman mo yung kasiyahan sa kaloob-looban ng bahagi ng iyong sarili at yung Diyos ay magsasalita sa loob ng iyong konsensya. Kailangan mo siyang i-sense. At kapag na-sense mo siya mga kapatid, no, kailangan mo i-address yun. Kapag hindi mo siya ma-address mga kapatid, ihingi mo lang ng kapatawaran yung iyong mga kasalanan. Kunin mo yung mahalagang dugo ng Panginoon. Sa ganong paraan mga kapatid, magkakaroon ka ng isang malayang communication sa Diyos. At yung Diyos ay magsasalita sa loob ng Espiritu mo. Yun yung bahagi, no, kung saan nandun din yung konsensya, mga kapatid. Masisense mo yan. Mararamdaman mo kung ano yung pagkasalita ng Panginoon. Most of the time, hindi mo gusto yung sinasalita ng Panginoon. Kaya kailangan talaga idaan mo sa panalangin lahat, mga kapatid, paulit-ulit. Hanggang sa magawa ng Panginoon, i-correct yung sarili mo. Yun yung pag-aayuno, mga kapatid.